itong pangalawang area natin, dito tayo babawi dahil yung pangunang area natin medyo hindi gaano kaganda dahil hindi may mga porsyon na hindi nakaka-recover sa punggos, pero itong pangalawang area natin ay nakaka-recover talaga at sigurado tayo na dito makaka-harvest tayo ng maganda-ganda. Hindi man gaano kaganda pero may makukuha din. Saka medyo tumaas-taas na ang presyo ng 2 piso. Baka abot pa ng 3 or kaya 4 pesos ang pagsaka ng presyo. Babawi tayo dito. Pero ang ibibinta natin ay yung pang expenses lang. Hindi natin lahat ibinta, masasayang man. Ino-organic pa naman natin to dahil kakainin natin ang tumong natin dito, ang pakay natin na pangonsumo. So, ano na, pulang-pula na. May mga nakauna na, pula-pula na talaga. Pero may mga kalalabas pa lang. Ayan. Pero importante, nakabunga. Sorry. May mga stimbore talaga, hindi maiwasan. So may mga, kahit na nag-apply tayo ng insect repellent, mayroon mang katabi natin na hindi nag-apply. Ayan, lilipad yan dito sa atin mag-itlog. Kaya may naano tayo, may mga portion na naka stimbore. Pero okay na rin, maliit man lang, portion man lang. So at least naka-recover ang palay natin sa malaking hamon natin noon na baka hindi na maka-recover dahil sa matinding init. Pero sa nakita natin ngayon, salamat talaga tayo sa pahal ng Panginoon dahil binigyan tayo ng ulan, magandang panahon na, at sana lang wala nang masamang panahon na darating. Baka babagyuhin na naman tong ating palay, mahihirapan tayo sa pag-harvest. So sana lang aabot ito sa harvest time na hindi ito bagyo, hindi dapa. Kung makadapa man, sana may bunga na upang hindi masasayang yung palay natin. Dahil kung makadapa na wala pang bunga, hindi na talaga yan mag-recover, hindi na mag-develop pa dahil abnormal na ang kanyang pagtubo, pag-distribute ng mga nutrient punta sa kanyang butil. Dahil nakahiga na, bali na ang kanyang stem, so hindi na ma-develop pa ang bunga. Itong dito ay ayan, ang na daot sa stem, stem boril, yung punggos. Pero bubunga na, ayan, nakalabas na ang kanilang bunga. So ganito talaga sa palayan, kumbate, at maghintay lang tayo at huwag ma-discourage. Hindi tayo magpapa-discourage, lalong lalo na sa presyo at saka sa sakit ng palay. Kumbate pa rin tayo. Tayo ang makawawa kung magpa-discourage tayo, tayong mga farmer. Ang importante sa atin sa ngayon, sa ganitong sitwasyon sa ngayon, na magtanim tayo ng maraming commodities, lalong lalo na yung mga root crops, dahil ang root crops ay palaging mataas ang presyo. Kung may matamnan lang tayo, may mga upland area tayo, mas maganda talaga na may root crops upang babawi tayo sa abot ng mga root crops natin. Dahil yung kamuti ay pataas na pataas, kahit na yung kasaba, mga gabi, kung may matamnan lang tayo. At saka masarap yan kakainin pang halo sa ating bigas. Pero sa atin, naghahanap pa tayo ng maaari nating matamnan dahil itong area natin ay talagang walang upland, basakan talaga. Yung may matataniman tayo ng mga root crops doon lang sa ating tinatirahan dahil paano to,
elevated area tong yung tinitirahan natin, doon lang tayo nakatanim. Pangkonsumo na rin lang. Hindi na tayo nakabenta. Kaya importante talaga sa ngayon, magtanim tayo ng maraming commodities. Hindi tayo mag monocropping. Kung mais, mais lang. Kung palay, palay lang. Hindi. Dahil hindi tayo kakabawi. Hanap tayo ng ibang commodities. Magtanim tayo. Saging. Babalik na ng mataas na presyo ang saging. At saka yung lubi. Tataas na rin ang presyo ng lubi. Kung may mga bukiran tayo, mga malaki-laking area, magtanim tayo ng mga high value ng mga tanim. At saka yung rubber, pataas na ang presyo. So maganda talaga pag may mga ibang commodities tayo. Hindi lang tayo monocropping. Thank you for watching. God bless sa lahat. Happy farming.